magpapalagay po ng water heater si client doon. So magdadagdag tayo ng apat ganyan, and then dito mag-iipa si client doon sa may office, and then sa may kitchen. So, hindi na po ano yan pipinturahan yan dahil so yung kanyang decostone or cladding dito. Sa ating perspective door niya, 4 feet by 8 feet ang laki po niya. Yung tile installation, turnover na tayo. Damage ng mga tiles and regress damage here na doon sa shower area. Huge. Biyahe tayo, papunta po tayo sa sa Lubao project. Ayan. Let's go. Ayan, dadaan pala ako dito sa nandito na po tayo sa sa Mexico, Pampanga. Dadaan pala ako dito sa bilihan ng electrical materials RV Ramos. Kukunin ko po yung panel board na gagamitin sa sa Lubao. Tapos magre-request na rin ako ng ocular visit nitong mga air condition. Ayan, aircon doon para po ma-estimate kung ilang HP ang gagamitin. Ayan, maluwang po yung mga kwarto doon para po nila kung ilang horsepower ang kailangan, lalo na sa labas, sa may living area, kitchen and dining. So yun, ito po yung shop nila, LDRA Enterprises dito sa Mexico, Lagundi, tabi po ng RV Ramos. Yan, kung naghahanap po kayo ng aircon, so pwede nyo po silang sadyain para magtanong or mag-canvas kung magkano po yung aircon sa kanila. Pre-installation po yan, maliban na lang kung syempre sa libre sa sa package nila 10 feet yung kanilang copper tube. Pagka humaba pa ron, meron pong additional. So tara, kunin ko muna yung panel board. Ayan, ito po yung panel board. Unbox natin, check. Ayan bali po to, MCB miniature circuit breaker yung gagamitin dito. Schneider brand, ang gandang klase. Ayan. Baliktad, taas to. Dito yung kanyang main. Ang main niya eto. 125 amperes po yan, ayon dun sa plano din, yung plano ng electrical niya. So 22 branch. Wabin, baliktad je. Ay possible na, may balagya. Baliktad je. Balagya kanyang buo.
kanyang ano, forma. Bali dito yung main, and then 11. So 22 branch po yan. Kukuhanin ko na rin yung mga ano, ano niya, laman, mga breaker. Yeah. Ayan, meron pala kami dinagdag po dun sa ano, sa mga CR. May sa plano kasi wala po siyang water heater. Eh 4 po 'yon. Bale 2 bedroom sa guest room, sa master, tapos yung 2 kwarto. Nagpapalagay po ng water heater si client doon. So magdadagdag tayo ng 4 na circuit breaker dito. Ito 22. So magdadagdag tayo ng 4 is magiging ano na 26. So papalitan ko po to 26 branch ang kailangan ko. Meron naman po silang available dito 26. Ayan, ang dami. 26 na ano, branches. Iba po yung main nya, and then 26 yun. Ayan, napakalaki ng panel board. Ayan, 26 main 125. Mas malaki siya. Sama na natin yung sir, para yung supply ko. Ay, ano bisa? Kaya nabalik ka na ako para sa mga tayo. Ito. Ayan, mas malaki siya. Kumpara dito sa 22. Ito 26. Magda na lang silo. Okay. Bago mo pa ako. Okay, ayan. Sakay na natin yung panel board na malaki. Ayan, dito na lang kaibigan. Alright. Ito mga laman. Ayan, naghahanap kayo ng electrical supply dito sa ano, sa RB Ramos. Ayan, kuryente rin, and then ito, mga panel box, ano, circuit breaker pala. Okay lang, dating ko lahat sa lubaw yan. Wah. Okay. Let's go sa Lubao, Pampanga project. Okay, let's go. Ayan na mga boss, nandito na po tayo sa Lubao. Halos sunuran ko lang po yung mag-ocular dito sa aircon. Ayan, para malaman namin ni owner kung ilang horsepower ang kakailanganin na aircon dito. So sa brand naman, marami naman po silang brand na pwedeng pagpipilian. 3 team. Ayan na po si Bossing. Sila rin po yung nag-install ng aircon sa San Fernando. So sukatin nyo tong kwarto ko ng walang square meter para ma-compute nya kung walang horsepower yung kailangan. And then tsaka to mga boss, mga 3. Ayun, okay na mga boss, na ni sir. Bale, i-compute po nila yon.
So malalaman natin yung ano, yung kung ilang HP yung kailangan. Ay mga boss, makapaglagay na sila ng spandrel doon. Ang orientation pala ng spandrel, syempre tulad sa plano or sa perspective, ayan po siya, yung orientation niya pag ganyan. So pag ganyan po lahat, di ba yung iba pag ganyan, and then dito magpo-45 siya rito pag ganyan din. So yan, iba po yung orientation niya. Sure. Yan, pahaba siya dito. Ay mga boss, pahaba. Ang ganda. Nagulat po yung nag-aircon. Ang laki daw. Ang laki pala, sabi niya. Sabi ko, yung ano niyan, yung bedroom niya parang isang bahay na. Tapos yung kwarto, o yung CR parang kwarto. Malamang dito sa mga room, sa tansya ko mga 2.5 HP itong dalawang room na to. So yun doon siguro mga 2 HP na aircon. Medyo malaki din po siya. Bali ano po kasi yung aircon dito, 8. Isa sa family area, 2 kwarto, 3. Tapos isa dito sa ibaba, yung malaki. Tapos 2 kwarto dito sa taas, 6. Tapos nagpapalagay pa si client dun sa may office, and then sa may kitchen meron din po. So total ano po, 8 pieces na aircon. Ayun o. Itong dito hindi na po ano yan, pipinturahan yan dahil meron po tayong cladding na ilalagay dyan. Ito, ayan, ito ang area na to. Tsaka nandito sa nakapael nyo dito siya. So ito lang yung white, and then dyan tapos doon yung canopy lang yun. Tapos ito groove. Actually dito sa gilid wala po siya eh. Iba yung perspective niya dito tsaka dito. Ito yung ano, ito yung susundin namin kung saan dito meron siyang bintana. Meron siyang bintana dyan, doon wala. So ito po yung original plan na yun. Meron siyang bintana ron. Isa, ayan, saan ito yun. Ayan. So yung kanyang decostone or cladding dito, naka ano siya, IL siya rito. Yan po yung kanyang perspective. Ayos. Ito na po yung mga pintuan. So pinapaano na natin prepare. Ipapainal ko pa sa may-ari kung anong gusto niyang finish. If natural or ano natin, iwewengge, kukulayan. Ayan. Pagka natural po, wala mo tayong i-apply dyan kundi sanding sealer. Sanding sealer, tapos hanggang makakuha natin yung pinakamakinis niya. And then doon tayo tatap coat ng polyurethane, ng pinantatap coat po namin sa mga ganitong pintuan pagka varnish. So natural lang siya. Pagka po kasi binernisan to ng natural, mabubuhay po yung ano nito, mamumula, pupula siya. So ipapainal ko pa sa owner kung anong gusto niyang finish sa mga door. Halos pare-parehas po yung design yan, which is yung design na to mga boss, maganda po yung ganitong design. Medyo ano po siya, medyo may kamahalan ng konti, pero sa tibay naman yung ganitong design maaasahan. Hindi katulad ng single panel lang kung saan yung lang gitna yung meron siya, tapos yung kahoy niya is laminate or pinagdugtong-dugtong. Doon po nag-start yung ano, yung misan nabibiyak. Marami na po kami na-encounter na ganong pintuan sa ganong design. Ayan, pero ito, yan mapapansin nyo talagang halos ito lang yung pinaka ano niya, pinaka single niya. Ito lang guhit na to.
Tapos the rest na yan, buo na. Halos kasing kapal na niya itong kanyang pinaka bandeha. Ayan. Maganda po yung ganito. Kung magpapagawa kayo ng pintong, gusto nyo mas matibay, ganitong design may suggest ko. Tapos 8 feet po yan, mataas po yan. Kaya ganitong design yung napili namin ni owner. Ayan, parehas po yan. Itong main door para nakasabit na rin yung main door. Ayan, nagpa-primer na sila sa wall. Ayos. Ayun yung tiles, halos 2 inches. So maganda po yung aming elevation. Hindi po sablay. Marami na po kami na-encounter na na ginawan kung saan yung hindi kami yung nag-umpisa. Tapos nilagay nila yung mga door jamb na napakataas, halos 4 inches yung mortar. Kung details mo siya, lalo na pagka sa second floor. Tapos yung mortar na yung elevation nila is 4 inches yung finish pa sa tiles. Ay, maling-mali po yun. Tsaka sa pagda-tiles, pagka nag-dry pack po kayo, dapat po iwasan natin yung makapal na dry pack. Kung 3 inches na yan, so kami ginagawa po namin or pinapagawa ko sa kanila, pag 3 inches na yung kapal, pinapatapingan ko muna at least kalahati ng 3 inches. So 1 and 1/2, so yun na yung magiging natin, magiging dry pack, yung 1 and 1/2 lang or 2 inches maximum sa dry pack. Balik tayo sa taas. Ito yung tiles, palagyan natin ng protection. Halos to mga boss, halos parang tapos na rin to actually. Dahil yung PVC panel na lang po yung lalagay dito, siding ng cove. So okay na yan. One of these days, bibili ko na rin po yung yung para dito. Ano, primer na rin po ito. So yung na lang dito, final color. Ayan, protection po yung tiles para kahit na mag-paint sila dyan, so hindi na po mapapatakan ng yung tiles, pintura. Dahil medyo mahirap tanggalin pagka po yung tiles is matte. Mahirap pong linisin pagka ng pintura, napatakan. Tapos ito yung CR. Ayan, ko na rin waterproofing. Ito importante dito sa shower area. Ayan, waterproofing na rin yan. Tapos lick test muna or blood test bago natin ipatiles. Hindi to cabinet po rito sa itong area na to, hindi na matatiles yan. Tignan natin ang blue sack. Halos nasa 80% yung tile sa taas.
Ayan, tapos pala yung ano dito mga boss, yung pong wood planks. So good news, meron na. Nandun na po kay Boss Cody yung planks dito. Okay na tayo. Nakakita na po siya ng mga gagamitin dito. So ano pa naman yung matagal pa naman bago natin kailangan yun. At least naka-ready na. Yung PVC panel po itong gitna na to, pinaka high ceiling. $110. Ayan na, 110 po. Mayroon pong request si client dito sa mga piling lokasyon. Naglalagay po ng 110 na CO. Ayan, ayan po 110. Mayroon po siyang sinend sa akin sa drawing na magpapalagay siya ng mga outlet 110. Dahil mag-uwi po sila ng appliances from US na dadaling nila dito. So kailangan daw nila ng 110 na water, power source. 110 na, kain tayo. Uy! Kain na tayo. Ay, presko dito. Pasok yung hangin. Kain tayo. Handa-handa! Ang ingay, kuliglig ang tawag sa amin yan. Nung bata po kami nahuhuli ako niyan, kaya lang mahirap silang hanapin. Ayun o, ayun o, kuliglig. Sa amin medyo madalang na lang yung ganito, mga kuliglig. Napakaingay nila, lalo na pagka magtatakip silim na. Yan yung time na active sila. Ayan mga boss, ayan, okay na mga boss. Deliver natin yung kailangan natin i-deliver dito, and then update. Ito na pala yung hagdanan. Ayan, hagdanan papunta dito sa Lanay. And then there's the kitchen. Ayan, ayun na rin. Tapos magsisend ako ng sample na color ng bahay. Sample color. Para ma-final na po yung paint dito sa exterior. Katulad dito. Ayan, dito sa area na to, pag natapos na yung spandrel, tapos na yung kulay, yung paint, so pwede nang baklasin yan. Yun naman mga ilaw na yan, kahit hagdanan pwede naman pong install yan. O scaffolding na H-frame. Yan to, marami naman tayong ganito. Basta flat lang yung papatungan. Or it's either na bumili na ako ng ilaw, isalpak na. Kahit pala dun sa bintana, pwede naman pala, maaabot naman pala yun. Kahit dun sa loob. So okay na yan. Yan mga boss, baka dumaan ako dun sa bilihan ng nung Decoston dun sa may harapan. Magkakanvas na po ako. Ayan. And then pagkalibre yung welder natin, dito naman yung bubong naman na pinapaad ni client dito sa balcony. Pinapalagyan po nila ng bubong yan. Mas mauna muna yung spandrel para hindi sila mahirapan mag-spandrel dyan sa taas na yung pagka nagkabubong na po yan, medyo mababa na lang. So maganda mauna na muna yung spandrel dyan. So yun, iwan na natin sila. Tingin tayo ng ng batong aral ang tawag yata doon. Araal ang tawag nila. Ingay oh. Tutulog ako kanina, nagising ako sa ingay ng mga kuliglig. Nilalaro ko nung bata ako yan. Nung bata po ako yan. Marami sila yan sa tulad niyan sa puno ng mangga. Ayan na, malapit na po tayo dun sa sa sinasabi kong bilihan ng cladding. In 200 meters, your destination will be on the right. 200 meters na lang. 200 meters na lang. Ayan, ito. Ayan o.
Your Ayun. destination is on the right. Ayun yung mga bato nila. Ayun. Ayan, ito ang dami oh. Ito po yung hinahanap ko. Ito medyo makapal to. Yan, yung mga ganyan. Halos mga 1 inch, 1.5 inch. Maganda po yan para hindi siya pantay-pantay. Yung mas maganda yung talagang makikita mo siya parang crazy cut yung pag-install na yan. So yung price daw nila dito nasa 800 per square meter. Per square meter po, hindi po tulad doon sa pinanggalingan ko sa Megabaldon, which is yung bentahan po nila doon per cubic meter. Per cubic meter yung pong isang kwadrado, isang kubiko. Yan, isang latag lang, for example 1 meter and then 1 meter. So yun yung 800. Doon naman sa Gabaldon, yung 1 meter yung taas, 1 meter yung haba, tapos 1 meter yung lapad, yun yung isang kubiko. So tingnan natin kung saan tayo makakamura. Medyo may kabigatan po kasi ito. Dapat dito pagka bumili ka medyo, yung elf truck, kung kakayanin sana nung dalawang sasakyan. Marami din sila mga yung mga tisa. Ito mga stepping stone. Ayan, Blanco Store Trading, Santo Rosario, Magalang. Sige ma'am, maraming salamat po. $50-60 square meter, multiply natin sa 800 equals 44,800. And then meron daw pong delivery charge yung 50-60 square meter. Yung minimum daw nila sa pre-delivery is 100 square meter. So meron siyang charge na 3,500 na delivery charge. Ayun, halos nasa 48,300 po ang gagastusin natin doon pa lang sa materials na yan. Siyempre wala pa tayong doon, mga adhesive, tile adhesive. Tile adhesive po na gagamitin ko dyan is yung adhesive na heavy duty. Meron po dalawang klase, yung ABC tile adhesive, yung original, which is yung karaniwan na ginagamit sa pagta-tiles namin, yun yung lagi kong ginagamit. Pagka heavy duty, yun yung mas makapit or mas magandang klase pero medyo mahal. Pagkakaalam ko, last bili ko nun is nasa 500 isang bag, isang supot. Tapos yung original, nasa lang po yung original, nasa 300, ganun, 310, 320, mga ganun lang yung price, nag-range yung original. So mahal siya ng halos nasa 40%. So yun, okay na, at least nakita natin na actual yung materials. So okay naman na yun. So ano ko na lang yan, tatawag na lang muna ako dun sa pinuntahan ko sa Gabaldon. Alam ko yung sa kanila doon, mga boss, kung di ako nagkakamali, nasa 5,000 per yung isang kubiko, 1 cubic. Ang nga lang, ang challenging nga lang doon, yung paano mo i-howling doon. Howling ang problema doon. So kung 5,000, siguro yung mga dalawang kubiko, 2 cubic, kakasya na ron kasi halos 1 inch lang yung kapal, or 1/2 inch sabihin natin maximum. So yung isang kubiko, marami na po yun. Siguro nasa more or less mga 20 square meter na yun kung ilalatag mo po yun. So, tingnan natin saan tayo makakamura, saan tayo makakasave. Let's go, uwi na tayo.
Ayan, nandito na po tayo. Binalikan ko yung ano ko doon, yung pinost ko sa Facebook para makuha po yung number nung pinuntahan natin sa Gabaldon, Mama's Green. Tinawagan ko po ngayon mga boss ang per cubic meter nila. Ano, per cubic meter po nila nasa 2.5 lang, 2,500. So napakalaki po ng diferensya. Siguro tansya ko mga boss, kahit bumili ako ng 3 kubiko, kakasya na po ron. So yung 3 kubiko, tigto 2.5. So magkano lang yun? 7.5 lang po yun. Compare natin dun sa price doon na umabot ng magit 40,000. So siguro gagamitin ko na lang yung dalawang sasakyan, si Hero tsaka si Tamtam. So tingnan natin kung makakasya yung 3 kubiko sa dalawang sasakyan. So sabi na natin magbabayad tayo ng driver. Sabi na natin for example 1,000 sa driver. Tapos sa gas, siguro mga boss, sa tansya ko yung gasolina nun nasa ano lang, nasa 1,000 to 1,500. So gagastos tayo ng 2.5 sa sasakyan. Yung isa si Tamtam, yung tama raw, yun, magagas lang tayo. Sabi natin 1.5. So gagastos lang tayo ng 2.5 tsaka 1.5. So nasa 4,000 lang. Tapos 7.5 yung 7.5 yung 3 cubic. Yan siya po leleng. 7.5 yung 3 cubic. So halos magkano lang yun? 7.5 plus 4.5 is nasa ano lang, 12,000 lang. So compare natin dun sa napakamahal na 44,000 yata. Hindi ako nagkakamaling natin kanina, breakdown natin sa magagastos. So siguro pumunta na lang ako doon. Schedule ko na lang siguro yung libre tayo. Ay, naulan. Ay, mami, tara. Pasok doon. Yan ang ulan. So, ayan mga boss, ayan na pong ulan. Dito ko natatapusin yung ating vlog for today. Kita po tayo bukas sa next upload. Paalam po. God bless. Ingat.